Kung ganon, yun lang ang kailangan kong harapin. Sambit naman ni Javier. Sila ay walang kamatayan, Javier. Hindi mo alam ang kapangyarihang talunin ang isang kawal na hindi namamatay. Hindi lang isa, kundi isang hukbo. Litanya ni Mang Rigor. Nagulat si Nicolas nang binisita ito ni Michelle sa kanyang selda kinagabihan. Nakaupo noon sa papag si Nicolas habang nagmumuni-muni nang biglang bumukas ang pintuan. Napatayo siya kaagad at sinalubong ng may pagtataka ang dalaga. Napansin niyang may bitbit itong piraso ng tinapay, kaya naman sinunggaban niya ito kaagad. Pinanood muna ni Michelle na kumain si Nicolas bago niya sabihin ang kanyang sadya sa kabalyero. Salamat dito sa dala mo . Pasasalamat pa ni Nicolas habang kumakain ng mabilis. Halata ang kanyang gutom dahil ilang araw na nilang tinanggihan ang mga pinadalang rasyon ng mga gwardya. Hindi nila kasi maatim na kainin ang mga rasyon dahil sa paninindigan nila at sinumpaang tungkulin sa batas ng kabalyero. Mas mabuti pang mamatay sa gutom kaysa maging sunod-sunuran na lang sa isang pinunong sakim at kinasusuklaman nila. Ito lang ang nakuha ko, sagot naman ni Michelle. Napatigil sa pagkain ng kabalyero. Hindi ko maintindihan. Anong ginagawa mo dito? Pagtataka pa rin ni Nicolas. Pinadala ako ni Raya para kumbinsihin ka. Para magkaroon ka ng kahulugan. Biglang tinapon ni Nicolas ang pagkain niya. Binalot ng dumi ang tinapay ng tignan ng dalaga. Makinig ka sa akin, Nicolas. Pakiusap ni Michelle. Dinura ni Nicolas ang kinain niya. Mas gusto ko pang magutom. Gwardya! Sigaw ni Nicolas sa gwardyang nasa labas ng selda. Tutulungan kitang makatakas. Bulong ni Michelle. Naikinatahimik naman ni Nicolas. Lumapit ang isang gwardya sa pinto at sumilip. Ayos lang ako, kumuha ka ng tubig. Ngunit nanatiling nakatingin sa kanila ang gwardya. Inutusan ako ng reyna na kumuha ng pagkain at tubig para sa bilanggo. Mautoridad na utos ni Michelle sa gwardya. Napatango na lang ito at umalis agad. Lumapit si Nicolas sa dalaga. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo kapag nahuli ka nila. Pag-aalala ng kabalyero. Wala akong pakialam. Kailangan na nating mahanap si Jericho. Sagot naman ni Michelle. Alam ko kung saan siya maaaring magtago. Ituturo ko yun sa'yo. Wika naman ni Nicolas. Kung gayon, kailangan na kitang ilabas dito sa lalong madaling panahon. Saad ni Michelle. Bahagyang napakunot ang noo ng kabalyero. Paano? Imposible. Sigurado ka ba dito? Tila hindi pa kumbinsido si Nicolas na magagawa siyang maitakas dito ni Michelle. Sa sobrang higpit at napaka-secured ang lugar, ay tiyak na mahihirapan silang makalusot sa mga gwardya sa selda. Lalo na sa tagalabas na nagbabantay sa pangunahing tarangkahan at ilang pinto. Isa akong pinagkakatiwalaang miyembro ng korte, kaya maaari akong makalusot. Si Melissa ang may hawak ng mga susi ng selda. Tinatago niya ito sa kanyang silid. Paliwanag pa ni Michelle, ngunit umiling-iling si Nicolas. Hindi, Michelle. Masyado talagang delikadong gagawin mo. Tutol pa ni Nicolas. Magtiwala ka lang sa akin. Tugon lang ng dalaga. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa sila pinagmamasdan ni Raya at Melissa mula sa Griffin Staircase. Nakasilip ang mga ito mula sa maliit na dingding ng selda at nadinig nila lahat ang pinaplanong pagtakas ng dalawa sa Terraveda. Halata ang galit sa itsura ni Raya, samantalang kalmadong-kalmado lang si Melissa na tila ba hindi man lang ito nababahala sa pagtakas ng dalawa. Ito ay gaya ng hinala natin. Pinagtaksilan niya ako. Ipapapatay ko siya sa madaling araw. Galit na sabi ni Raya. Nalilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin ng matalim kay Michelle. Inaakala niyang nasa panig niya pa rin ito, ngunit hindi niya sukat akalain
na pagtataksilan lang pala siya. Buong puso pa naman niyang ibinigay ang tiwala niya, subalit nagkamali siya sa dalaga. Dismayado at galit si Raya pero pinakalma siya ni Melissa. Hindi. Teka, mas mabuti to. Hayaan natin siyang magtungo sa kanyang minamahal na prinsipe. Hindi mo ba alam na siya mismo ang magdadala sa atin patungo kay Jericho? Nakangising wika ni Melissa habang nakatitig silang dalawa kina Michelle at Nicolas. Walang maghihinala sa akin. Huling sambit ni Michelle pagkatapos ay lumabas na ito sa selda. Sa kabilang banda, napabalikwas agad ng bangon si Mang Rigor nang makarinig siya ng ilang kaluskos sa tabi niya. Pagkaupo niya ay napansin niya si Javier na parang may hinahalungkat sa loob ng kanyang bag. Parang may hinahanap na kung anong mahalagang bagay. Naintriga naman si Mang Rigor kaya lumapit kaagad siya sa pamangkin niya. Javier, anong ginagawa mo? Pagtatakang tanong ni Mang Rigor kay Javier. May hinahanap lang ako, sagot ng binata. Ano naman? Taka pa rin ni Mang Rigor. Ilang saglit pa ay nadukot ni Javier ang isang maliit na bagay na ikinabigla naman ni Mang Rigor. Ito, naaalala mo pa yung sinabi ko sa iyo nang makilala ko si Haring Iskag? Ibinigay niya sa akin to. Sa mga huling hininga niya, nabanggit niya sa akin na sa pinakamadilim na sandali ng Theraveda, kapag ang lahat ay tila na wala na, ito ang magtuturo daw sa akin ng paraan. Paliwanag ni Javier nang maipakita ang glass vial kay Mang Rigor. Bago mamatay ang Haring Mangkukulam, ay ipinamana niya ito kay Javier. Pero paano? Tanong naman ni Mang Rigor. Yan ang kailangan kong malaman, sagot ni Javier habang titig na titig siya sa tubig ng bote. Inihipan na ni Michelle ang hawak na kandila matapos niyang masindihan lahat ang mga kandilang nakatirik sa loob at labas ng kwarto ni Raya. Maya-maya ay dumating si Raya na diretsyong pumasok sa kanyang silid. Nakangiti itong nilapitan at hinarap si Michelle. Nakausap mo ba si Nicolas? Tanong ni Raya. Oo, kamahalan. Maikling tugon ni Michelle. At gagawin niya na ba ang hinihiling ko? Saad ni Raya na patuloy sa pagkukunwari. Maaaring tumagal ng ilang araw. Ngunit sa tingin ko ay papayag din siya sa gusto mo. Medyo kabadong sagot ni Michelle. Ngunit hindi siya nagpahalata na kinakabahan siya. Nalingid sa kanyang kaalaman ay natunugan na ni Raya at Melissa ang pinaplano nilang pagtakas ni Nicolas sa kaharian ng Theraveda. Natutuwa ako sa iyo, Michelle. Dapat natin itong ipagdiwang. Nakangiting nagtungo si Raya sa mesita. Isang pitsil ng alak ang nasa ibabaw ng mesita. Kinuha niya ito at binuhusan ng 2 baso. Pasimple ring binuhusan ng magical potion ang basong inumin ni Michelle. Kamahalan. Hindi napansin ng dalaga ang ginawa ng reyna dahil nakatutok ang kanyang pansin sa bintana ni Raya. Kinuha ni Raya ang mga baso at inabot kay Michelle ang isa na may lamang magical potion. Ngumiti si Raya. Para sa pagkakaibigan at katapatan. Wika ni Raya. Bahagyang ngumiti lang si Michelle. Halatang walang kaalam-alam sa masamang balaki ni Raya dahil sumasabay lang siya sa agos ng ngiti ni Raya para hindi siya mahalata. Para sa pagkakaibigan at katapatan. Nag-cheers ang dalawa at nilagok ang mga alak. Nagpunta naman sa isang sulok si Javier para subukang ilabas ang kakayahan ng glass vial sa pamamagitan ng kanyang mahika. Tulog na ang mga kasamahan niya at tanging siya na lamang ang gising sa mga oras na ito. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanang kamay sa glass vial kasabay ng pag-usal ng spell. Umilaw ang mga mata ni Javier at ilang segundo siyang naghintay ng resulta, subalit walang nangyari. Sinubukan niya ulit umusal pero ganoon pa rin. Ni hindi man lang niya napagalaw ang tubig sa loob ng vial. Kahit ilang beses niyang sinubukan ay wala pa rin nangyayari.
Ilang mga spell at incantations na ang ginamit ni Javier, subalit ganun pa rin. Nagtataka na tuloy siya kung para saan ba ang glass vial na ito. Walang iniwang ideya si Haring Iskag kung magagamit niya daw ito sa oras na kakailanganin niya ito. Sinubukan pa ulit ni Javier ang ilang klase ng spell na natutunan niya sa libro. Ngunit ganun pa rin ang resulta. Pagod na si Javier sa kakausal, kaya nahiga siya at pinagmasdan na ang glass vial hanggang sa di na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Sa kabilang dako, hating gabi na nang magpasyang pumasok si Michelle sa pribadong kwarto ni Melissa. Ito ang oras na napili niya para kunin ang mga susi ni Melissa. Kadalasan, sa mga ganitong oras ay tulog na si Melissa. Ngunit sa pagkakataong ito ay naabutan niyang wala ang babae sa loob. Nakasara ang mga bintana sa silid at balot ng kadiliman ng buong paligid. Kinakabahang pumasok si Michelle sa kwarto. Binibining Melissa? Walang sumagot. Kaya dumiretso si Michelle sa drawer at dali-daling kinuha ang mga susi. Nilabas niya ang isang clay at idiniin niyang mabuti ang isang susi dito. Pagkatapos ay binalik din niya sa drawer ang mga susi upang hindi siya mahalata ni Melissa. Mabilis na lumabas si Michelle sa kwarto nang makakuha na siya ng marka sa susi ng selda ni Nicolas. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nagkukubli lamang si Melissa sa likod ng isang kurtina. Nakangiti lang itong nakatitig kay Michelle na isinasara ang pinto. Dahil gaya ng plano, ay hahayaan niyang ipagpatuloy ni Michelle ang binabalak niyang pagtakas at susundan nila ito ng susundan hanggang sa matagpuan nila ang pinagtataguan ni Jericho. Mabilis na nagpunta si Michelle sa maliit na forge na pag-aari ng kanyang ama para makagawa ng susi para kay Nicolas upang ito ay makatakas sa kanyang selda. Dali-daling pinainit sa apoy ni Michelle ang isang tingga sa tunawan ng bakal. Pagkatapos ay naghintay siya ng ilang sandali. Habang hinihintay na matunaw ang tingga, ay nilagay niya sa ibabaw ng malapad na bato ang pinagmarkahan niya ng susi. Makikitang markadong-markado ang bakas ng susi sa clay. Ilang minuto ang lumipas, matapos matunaw ang tingga, ay mabilis niyang isinala ito sa clay. Dahan-dahang binuhusan ng kumukulong tingga ang clay hanggang sa matexture nito ang hulmahan ng susi. Naghintay ng ilang sandali si Michelle hanggang sa mahulma ng husto at tumigas ang susi sa clay. Pagkatapos nito ay inilubog niya ang susi sa maligamgam na tubig hanggang sa ito'y lumamig at makuha nito ang perfect form. Sa loob ng isang sandaling pagtatyaga, nagbunga rin ang paghihirap ni Michelle. Nakagawa rin siya ng replika na katulad ng susi ni Melissa. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Javier, ay di sinasadyang nabitiwan niya ang glass vial at nahulog ito mula sa kanyang mga kamay. Nalimpungatan agad si Javier dahil sa ingay, ngunit ganoon na lamang ang panlulumo niya nang makitang basag na ang iniingatang bagay. Natapon ng tubig nito at kumalat sa lupa. Napagmasdan sandali ni Javier ang vial, ngunit nagulat siya nang biglang umilaw ang tubig na parang kristal habang dumadaloy sa lupa. Maya-maya pa ay laking gulat muli ni Javier nang lumitaw sa tubig ang isang imahe ng babae. Tinitigan niya itong mabuti dahil parang pamilyar sa kanyang babae. Hanggang sa mabilis na umikot ang sandali at napagtantong si Freya pala ang babaeng ito. Hindi, Freya? Gulat na sambit ni Javier. Kay tagal tayong hindi nagkita. Nakangiting wika ni Freya kay Javier. Freya. Parang di alam ni Javier ang kanyang sasabihin. Biglaan ang pangyayari kaya parang natameme siya. Wala siyang nagawa kundi tumitig lang sa babaeng unang minahal niya. Javier, wala na tayong oras. Wika ni Freya. Ikaw ba talaga yan? Paniniguro pa ni Javier.
Nangako ko sa'yo na balang araw babayaran kita. Ngayon na ang sandaling yon. Saad ni Freya. Naguluhan bigla si Javier. Teka, hindi ko maintindihan. Ano ba sinasabi mo? Ngumiti lang si Freya sa kanya. Meron lamang isang sandatang makakapatay sa isang bagay na patay na. Pahayag ni Freya. Napaisip naman saglit si Javier hanggang sa maalala niya ang balaraw. Ang isang huwad na talim mula sa hininga ng dragon? Naibulalas ni Javier kay Freya. Ang sandata na yon ay nasa ilalim ng lawa ng Avalon, kung saan mo itinago at kung saan mo sinunog ang katawan ko. Sagot ni Freya. Ngunit ang hukbo ni Raya ay hindi patay. Sila'y mga buhay. Wika naman ni Javier. Ang sino mang maglalaro ng tasa ng buhay ay magbabayad ng kakilakilabot na presyo. Sa sandaling pumasok sila sa kasunduan kay Melissa, sila'y naging buhay na patay. Dapat kang pumunta sa lawa. Paliwanag ni Freya. At ibibigay mo sa akin ng espada, ganun ba? Saad naman ni Javier. Sa iyong mga kamay ay may kapangyarihan nitong iligtas ang Terveda. Tumango si Javier. Salamat sa tulong, Freya. Ika pa ni Javier. Hindi. Binigyan lang ako nito ng pagkakataon para muli kang makita. Nakangiting sagot ni Freya. Biglang napalingon sa likuran si Javier nang makarinig siya ng ilang mga kaluskos sa di kalayuan. Tumingala siya sa itaas at mula roon ay nakita niya si Kael, nakakagising lang. Madaling araw na pala at malapit nang pumutok ang araw sa labas. Gumapang si Kael, sabay sinilip ang ginagawa ni Javier sa ibaba. Mukhang maganda yan ah. Ayos ka lang? Tanong ni Kael. Sa pag-aakalang nananaginip lamang si Javier dahil nagsasalita itong mag-isa. Oh, para kang nakakita ng multo? Tugtong pa ni Kael, ngunit ngumiti lamang si Javier. Ayos lang ako. Sambit ng binata. Umiling lang si Kael at bumalik na sa pagtulog. Dahil dito, mabilis na binalikan ni Javier si Freya ngunit wala na ito sa tubig. Tila bulang naglaho at tila napunta sa kung saan mang dimensyon. Pilit na hinahagilap ni Javier si Freya sa tubig. Freya! Freya! Bulong ni Javier pero walang Freyang lumitaw. Naging palaisipan tuloy kay Javier ang mga sinabi ni Freya. Kaya naman mabilis itong nagbihis at tahimik na lumabas ng kuweba. Takbo at lakad ang ginawa ni Javier sa madilim na kagubatan. Hindi siya humihinto hanggat hindi siya nakakaramdam ng pagod. Pagkarating niya sa bahaging libis ay inakyat niya ang matarik na burol. Pagsapit niya sa taas ay tumingala siya sa langit. Pagkatapos ay tinawag ang dakilang dragon. Ilang minuto siyang naghintay bago niya natanaw ang isang tila maliit na ibon na gumagalaw sa gitna ng maulap na buwan. Palapit na ng palapit ito sa kanya hanggang sa lumapag ito sa harap niya. Kailangan ko pang tumawid sa ilang mga bundok malapit sa teritoryo. Kailangan mo akong ihatid doon. Pakiusap ni Javier. Hindi ako kabayo, Javier. Ani Gamora. Kung hindi mo ako madadala doon, magtatagumpay si Raya sa hangarin niya. Maliban na lang kung yun ang gusto mong mangyari. Pananakot pa ni Javier. Ang aking katapatan ay hindi kailanman mapupunta sa mangkukulam na yon na gumagamit ng itim na mahika. Wika ni Gamora kay Javier. Alam ko, pero sasamahan mo ba ako? Tanong ni Javier habang nakatingala kay Gamora. Pumapayag na ako, batang magtatawas. Ako'y laging kasama mo. Bumuntong hininga si Gamora at niyukod agad ang kanyang ulo. Ngumiti si Javier tsaka mabilis na sumampa sa ulo ni Gamora. Mula sa sungay ay kumapit siya ng mabuti. Walang ano-ano'y biglang yumanig ang lupa nang lumipad si Gamora patungo sa itaas. Nabalot ng usok at hamog ang buong paligid nang pinagaspas ni Gamora ang kanyang mahahabang pakpak.
Todo kapit tuloy si Javier sa bilis ni Gamora lumipad. Sa isang pagaspas lang nito ay isang bundok na ang natatawid nila. Ayaw tumingin ni Javier sa ibaba sa takot na mahulog siya. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay nakarating din sila sa lawa ng Avalon. Umikot muna ng 3 beses sa ere si Gamora bago lumapag sa pangpang ng lawa. Banayad na yumukod si Gamora sa gilid ng isang puno para ibaba si Javier. Tumalon si Javier at mabilis na patingin sa lawa. Ilang mga malulungkot na alaala at masasayang sandali ang sumagi sa isipan niya. Salamat. Tila tulalang sabi ni Javier. Binalaan na kita noon pa na kapag ito'y napunta sa maling kamay, ang balaraw ay maaaring gumawa ng malaking kasamaan. Dapat mong ipangako sa akin, Javier, na kapag natapos na ang lahat, ilalagay mo ito sa lugar kung saan walang sino man ang makakahawak nito. Bilin ni Gamora. Pinapangako ko. Sagot naman ni Javier. Lumipad na si Gamora pabalik sa kanyang tirahan. Iginala ni Javier ang paningin sa buong paligid at umagaw sa pansin niya ang isang bangka sa gilid ng pampang. Pinuntahan niya kaagad ito tsaka mabilis na pinaandar sa pamamagitan ng kanyang mahika. Dahan-dahang umusad ang bangka palapit sa gitna ng lawa habang panay masid si Javier sa ilalim ng tubig. Maya-maya'y nagulat na lang si Javier nang biglang bumulaga sa kanyang harapan ang balaraw habang hawak ito ng isang babae. Freya! Napaluha sa lungkot at saya si Javier. Samantala, makikitang naglalakad si Michelle sa may gilid ng courtyard malapit sa main square, dala ang isang basket ng labahan. Nadaanan siya ng 2 gwardya ngunit hindi siya pinansin. Gayon din ang isang ale na nagwawalis sa tabi ng kalye. Nagpatuloy si Michelle sa paglalakad at pinanatili niyang maging kalmado ang sarili. Pagkarating ni Michelle sa harap ng kulungan ni Nicolas ay nagkunwari siyang natapilok sa gilid ng daan. Tumingin siya sa paligid pero di siya pinansin ng marami. Kabado niyang dinukot sa basket ang susi at tinalian nito. Inilusot niya kaagad ito sa butas mula sa maliit na bintana ni Nicolas. Sa loob ng selda ay kasalukuyang nakaupo si Nicolas. Nakatulala at naghihintay ng oras. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng ingay. Tumingala siya at nakita ang isang susi na ibinababa sa kanya gamit ang isang manipis na lubid. Kinuha ito ni Nicolas tsaka mabilis na itinago sa kanyang balabal. Pagsapit ng gabi, sunod-sunod na kampana ang umalingaw-ngaw nang malamang nakatakas ang isang preso sa kulungan. Hinalughog ng maraming gwardya ang buong paligid. Maging sa kasulok-sulukang bahagi ng kastilyo ay pinasok na nila, ngunit bigo silang matagpuan ang pumugang pugante. Mabilis na nakalusot si Nicolas sa mga bantay habang tulog ang iba at ang karamihan naman ay nagpapakasasalang sa alak sa malamig na gabi. Tinapon ni Michelle ang isang mahabang bestida kay Nicolas nang ito ay makapasok sa kanyang bahay. Isinara ni Nicolas ang pintuan at dumiretso siya sa sala para magbihis agad. Wala na tayong dapat sayangin, wika pa ni Michelle. Napatingin ang lalaki sa damit. Seryoso ka ba dito? Tila alanganin si Nicolas na isuot ang damit na ibinigay ni Michelle. Bilisan mo na lang, hahanapin ka ng bawat gwardya sa Terraveda. Hindi sila magdududa sa 2 babaeng katulong. Ani Michelle. Umikot lang ang mga mata ng lalaki. Makalipas ng ilang sandali, mabilis nakalabas ang 2 sa Terraveda na nakasuot ng pangbestidang may makukulay na seda at disenyo. Nagmamadali silang naglalakad sa bandang madilim na kakahuyan. Sa likod ng kastilyo sila dumaan upang hindi sila mapansin ng mga bantay. Mabilis silang tumatakas habang tumutunog pa rin ang mga kampana sa loob ng Terraveda.
Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakatanaw lamang sa kanila sina Melissa at Raya mula sa malaking bintana ng kastilyo. Mukhang tapos na ang paghihintay, wika ni Raya. Tinignan ni Melissa si Michelle habang ito'y naglalakad sa kakahuyan. Umusal siya kaagad ng spell bago palamunin ng kadiliman ng babae. Sa isang pitik lang ng kanyang mga mata ay gumuhit sa lupa ang isang maliwanag na ilaw na siyang naging bakas ni Michelle sa daan. Nagkaroon ng chemical reaction sa lupa kaya ang bawat mga hakbang ni Michelle ay nagdadala ng kakaibang liwanag na siyang nagsisilbing trail sa binabagtas na daan ng dalawa. Gumuhit ang malaking ngiti ni Melissa. Ginagawa na ng gamot ang trabaho nito, sambit ni Melissa na nakangiti. Umalis ka na, magmadali kayo para makuha niyo na ang mahal kong kapatid. Sabay ngisi naman ni Raya at tila natutuwa sa matalinong plano ni Melissa. Sa wakas, maaari na nilang matagpuan ang pinagkukutaan ng kanyang kapatid dahil sa pamamagitan ng naiiwang mga bakas ni Michelle sa daan. Bakit ang tagal mo? Tanong pa ni Michelle habang nagpapalit ng damit si Nicolas sa likod ng puno ng ipil-ipil. Umaga na nang makarating ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Naisipang huminto ang dalawa dahil medyo malayo-layo na rin ang kanilang nalalakad at medyo masikip na sa pakiramdamang bestida ay naisipan muna ni Nicolas na magpalit. May mahabang manggasang bestida ni Michelle kaya nahihirapan si Nicolas sa paglalakad. Ginawa mo kong babae. Reklamo pa ni Nicolas habang naguhubad ito ng damit. Ako na, tutulungan na kita. Presinta ni Michelle at tinanggal ang zipper sa likod ng bestida. Nahubad ng maayos ni Nicolas ang mahabang bestida at nagsimulang magpalit ng damit. Tumayo si Michelle sa likod ng puno. Buhat rito, kailangan nating tahakin ang landas patungo sa kanluran. May isang kuweba doon na kung tawagin ay madilim na gubat. 5 minuto sa kanluran sa taas ng libis. Meron itong tagong pasukan at sariwang tubig. Ang hula ko ay doon nagtatago si Jericho. Wika pa ni Nicolas matapos makapagpalit ng damit. Pumasok naman sa kakahuyan si Melissa kasama ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang dalawa. Nakarating sila sa mapunong bahagi at maraming ligaw na halaman ang makikita sa paligid. Huminto si Melissa at saka pinakiramdaman ng kalikasan. Walang ano-ano'y, umusal ito ng spell at biglang gumuhit ang liwanag sa lupa. Nagkaroon ito ng isang gumuguhit na mga liwanag kung saan lumutang ang bakas ng mga paa ni Michelle. Dito tayo, wika ni Melissa at sinundan siya ng mga tauhan niya. Sa loob naman ng kuweba, makikitang nakabihis na si Jericho. Balot na ng bakal na baluti ang kanyang katawan at tila may konting bakas ng liwanag ang kanyang itsura. Tila natauhan na rin ito sa ilang araw na pagmumukmok at mukhang napag-isip-isip rin na hindi tama na manatili na lang siyang balisa at nilulunod ang sarili mula sa hinanakit ng problema. Tinignan niya si Javier na parang may kung anong hinahanap sa paligid habang ito ay nakatuwad. Medyo napangiti si Jericho. Naghahanap ka ba ng daga? Sambit ni Jericho. Napalingon agad si Javier sa kanya. Hindi, wala. Napangiti naman si Javier. Mabuti, dahil tapos na ang oras para matulog at kumain. Masungit na lumapit si Jericho sa nakingiting si Javier. Mukhang mas lumiwanag ka, ani Javier. Wala kang pag-asa sa maraming bagay, Javier. Sa katunayan, sa karamihang bagay. Ngunit paminsan-minsan, sa hindi sinasadya, nasasabi mo ang isang bagay na kapaki-pakinabang para sa akin. Wika ni Jericho. Talaga? Saad ni Javier. Mukhang umubra ang mga bagay na nilitanya niya sa prinsipe. Kahapon, sa gitna ng lahat ng kalokohan mo, may nasabi ka.
na nagpabago sa aking isipan. Alam mo kung hindi lang kita kilala, lubusan akong maloloko sa pag-iisip na ikaw ay napahinto sa pagsasalita si Jericho. Na ano? Dugtong na tanong ni Javier. Na isang matalino. Pag-amin ni Jericho. Sabi na eh. Matagal na akong matalino no. Ayaw mo lang aminin kasi naiinggit ka sa talino ko. Mayabang na wika ni Javier. Napahinto ang dalawa sa pag-uusap nang makarinig ng ilang kaluskos sa di kalayuan. Naghanda sina Jericho at Javier. Kinuha nila ang kanilang mga espada at nagmamadaling lumabas sa kuweba. Nakasalubong nila si Kael sa bungad ng kuweba kaya sumama na rin ito sa kanila. Mula sa malalaking bato sa may harap ng kuweba ay nagtago agad ang tatlo nang makarinig ng mga yabag at kaluskos sa malapit. Naghintay ng tamang tiyempo si Jericho bago sunggaba ng taong papalapit sa kanila. Binulaga niya ang mahiwagang tao nang hawakan niya ito sa damit sabay mabilis na tinutukan ng espada. Michelle! Gulat ni Jericho nang mapagsino ang taong tinututukan niya ng espada. Binaba niya kaagad ang espada at nagyakapan sila. Nicolas! Laking tuwa ni Jericho nang makita rin ang tapat niyang kabalyero. Tinapik niya ito sa balikat. Maya-maya pa ay biglang dumating si Eliseo na humahangos sa pawis at kabado ito. Nahanap nila tayo! Malapit na sila dito! Taghoy ni Eliseo. Bumaling si Jericho at Javier. Puntahan mo ang tiyo mo. Utos ni Jericho. Tumangulang si Javier at mabilis na tumakbo papasok sa kuweba upang abisuhan ng tiyuhin. Kailangan na nating umalis dito. Takbo! Wika ni Jericho sa iba. Napakilos naman sina Nicolas at naghalinhinan sila sa pagpasok sa kuweba. Nahanap na nila tayo. Kailangan na nating umalis. Balita ni Javier kay Mang Rigor. Iwan mo na ako rito. Babagal lang kayo. Si Jericho ang kailangan mong protektahan. Hindi ako. Saad ni Mang Rigor sa pamangkin. Hindi kita iiwan dito. Tutol ni Javier. Kailangan ka ng Terraveda. Ani Mang Rigor. Pwes, tayong dalawang kailangan ng Terraveda. Kaya tara na. Nasa likod mo lang ako. Hinatak ni Javier si Mang Rigor paakyat at tumakbo sila patungo sa likod ng kuweba kung saan may isang lagusan sa bahaging yon. Habang kumakaripas paakyat si Mang Rigor ay nakalimutang dalhin ni Javier ang mga gamit niya. Kaya binalikan niya ito kaagad at kinuha niya ang balaraw na nakabalot sa puting tela. Tinignan niya ang tiyuhin na patuloy lang sa pagtakbo patungo sa lagusan. Napabuntong hininga si Javier at nag-iba siya ng direksyon. Lumabas siya sa kuweba. Ngunit nakasalubong niya ang isang kawal na tumalon sa harapan niya habang nakaangat sa ereyang sandata. Nasalag ni Javier ang atake ng kalaban. Nag-sidestep ang kawal ni Melissa at mabilis na nagtapon ng mga atake kay Javier. 3 sunod-sunod na hiwa ang tinapon nito. Naiwasan lahat ni Javier ang atake subalit naghagis muli ng hiwa ang kalaban. Napaiwas si Javier nang pumihit sa kaliwa tsaka umikot sa puno ngunit sinundan ng kawal. Mabilis na winasiwas ni Javier ang balaraw at tinamaan sa dibdib ang kalaban. Biglang sumabog ang kawal at nagkalasog-lasog agad ang kanyang katawan. Animoy binura ito ng talim ng balaraw dahil sa isang iglap ay nawala ang kawal. Naglaho ito na parang hamog. Nakahinga tuloy ng maluwag si Javier. Sa kabilang banda, patuloy na tumatakbo sina Jericho papunta sa likod ng kuweba habang sila ay sinusundan ng sandamakmak na mga kawal ni Melissa. Lumiko sila sa kabilang bahagi ng kuweba. Pagkarating sa kanto ay nakasalubong nila sina Mang Rigor at Javier kaya sumama na ito sa kanila. Di nagtagal, nakarating din ang grupo ni Jericho sa likurang bahagi ng kuweba. Isang masikip na lagusan ang madadaanan nila sa bandang unahan. Napalingon si Javier sa likuran. Malapit nang makahabol ang mga kawal ni Melissa.
Napabuntong hininga si Javier at nakipagsapalaran na sila na dumaan sa lagusan.